Magandang araw at magandang buhay, lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. By the way, ako po pala si Roel Mendoza Tanyo at sa araw po na ito ay ipapahayag ko ang magandang balita na mangyayari sa October 14, 2025. Ano po ba ito? Gusto niyo po bang malaman kung ano na ang ganap sa inyong payout sa social pension? Dito po sa aking vlog ay isa-isahin natin na alamin ang mga lugar kung saan may maganap na payout sa social pension for indigent senior citizens. Pangalawa, saan po ba magaganap ang inyong payout? Pangatlo, sa anong oras po magaganap ang inyong payout? Pang-apat, ano ba ang mga kompletong requirements? Panglima, ang dagdag paalala patungkol po sa inyong inaasam na payout. Atensyon sa lahat ating mga minamahal na senior citizens. Social Pension Payout Schedule, October 14, 2025. Ating alamin ang buong detalye sa balitang ito. Inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel at gusto mo ang itong content na pinag-uusapan ang payout ng ating mga senior citizens, ang kanilang benepisyo at mga balita patungkol po sa ating mga senior citizens, ay isubscribe mo na ang aking YouTube channel dahil makakaasa ka na lahat ng i-upload ko ay legit at totoo po na magaganap. Ay ko po kasing gumagawa-gawa lamang ng mga content para lang sa views. Ako ay gumagawa ng content para po sa inyong kapakanan. At sa puntong ito, kung nais nyo maging updated ka, ay i-bell notification mo na para kada upload ko ay manonotify ka. At hindi natin papatagalin pa ang oras na pag-uusapan ito. Let's go! Ang una po sa tinistahan ay hindi po ito matutuloy ang inyo pong payout sa social pension dahil mayroon pong cancellation na nangyari dahil po sa mga pangyayari na nagaganap po sa Davao. Sabi dito, hindi po matutuloy ang payout sa social pension sa October 14, 2025. Sa Davao City pa rin, sa Talandang, meron po magaganap na payout sa Talandang Gym sa October 14, 2025 mula po alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Ang kasunod po dyan ay ang Barangay Palaw sa Sulana, Cagayan dahil ito po ang kompletong detalye na dapat nyo pong malaman. Sabi dito, ang inyo pong payout ay magaganap po sa Barangay Hall de Palaw. Doon po kayo kukuha ng inyo pong payout at ang oras po ng inyong payout ay magaganap po sa alas 7 ng umaga. Sa MSWDO ng Villarreal, meron po magaganap na payout sa social pension for indigent senior citizens sa barangay na ito. Sa morning po, sa alas 8 hanggang 12 ng tanghali, ang Barangay Mahayag, Barangay Mercado, Barangay Marimar, Barangay Central, at Barangay Villarosa. Sa afternoon naman, sa 1 hanggang 5 ng hapon, ang Barangay Soledad, Barangay Tayod, Barangay Pacao at Barangay Cambagyo. Ang kasunod po natin ay ang Ozamis City dahil po sa October 14, 2025 sa alas 9 hanggang 11 ng umaga ay meron po magaganap na payout sa Ozamis City Gymnasium. Sa Bukidnon po ay may magaganap na payout sa October 14, 2025. Ang kasunod po sa ating listahan ay ang Santa Maria dahil po sa October 14, ito po yung mga barangay na magpipayout. Sa Barangay San Juan, alas 8 hanggang alas 4 po ng umaga. Sa Barangay San Pedro, alas 8 hanggang alas 4 po ng hapon sa San Pedro Gymnasium. Sa Barangay Dato Intan, alas 8 hanggang alas 4 ng hapon. Sa Barangay Kinilidan, alas 8 hanggang alas 4 ng hapon sa San Antonio Gymnasium. Sa Barangay Santo Rosario, alas 8 hanggang alas 4 po ng hapon. Sa Barangay sa Kilusad, alas 8 hanggang alas 4 po ng hapon. Ang inyong pong payout venue ay sa Santa Rosario Gymnasium magaganap po.
Sa lugar ng Banaba Center Covered Court ay meron pong magaganap na payout sa social pension for indigent senior citizens sa October 14, 2025. Alas 9 po ng umaga magsisimula ang iyo pong payout. Sa Davao City pa rin, sa Turil Gymnasium, mayroon pong magaganap na payout sa alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali sa October 14, 2025. Sa Turil Gymnasium po kayo pupunta para po kukuha ng inyong pong payout. Ang kasunod po sa tinistahan ay ang Barangay Kabanbanan dahil sa October 14, 2025 ay mayroon po magaganap na payout. Simula po sa oras ng alas 10 ng umaga hanggang sa alas 12 po ng tanghali. At ang inyong payout po ay magaganap po sa Ched's Beach Hut sa Kabanbanan po. Sa Cordillera Administrative Region sa Mountain Province, ito po yung mga barangay na magpi-payout. Sa Barangay Balintawgan na may 10 pensioners, alas 8 hanggang 9 ng umaga. Sa Barangay Bagnen Oriente, na may 53 pensioners, alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga. Sa Barangay Bagnen Proper na may 59 pensioners, alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang inyo pong payout ay magaganap sa Municipal Gymnasium. Sa Barangay Utocan Norte na may 44 pensioners, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga. Sa Barangay Utocan Sur na may 86 pensioners, sa alas 8 hanggang 10 ng umaga. Sa Barangay Bila na may 84 pensioners, alas 10:30 hanggang alas 12 tanghali. Ang inyong pong payout ay sa Municipal Hall. Sa lugar ng Banao na may 123 pensioners, alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Barangay Lagawa na may 76 pensioners, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga sa Abatan, Bauco. Sa Barangay Poblasyon na may 168 pensioners, alauna hanggang 3 ng hapon. Sa Barangay Tapapan na may 156 pensioners, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Sa Barangay Mayag na may 89 pensioners, alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Barangay Gizdanan Sur na may 116 pensioners, alauna hanggang alas 3 ng hapon. Sa Barangay Ginzadan Central na may 171 pensioners, alauna hanggang alas 3 ng hapon. Sa Barangay Ginzadan Norte na may 65 pensioners, alauna hanggang alas 3 ng hapon. Sa Barangay Abatan na may 24 pensioners, alauna hanggang alas 2 po ng hapon ang inyo pong payout. Sa Davao City, sa Pahibo, Barangay Riverside ay meron po magaganap na payout sa October 14, 2025, alas 8 po ng umaga at sa Barangay Gymnasium in Purok 1A. Sa Barangay Sulana, Cagayan ay meron po magaganap na payout sa October 14, 2025 ito pong kumpletong balita na dapat niyo pong malaman. Sa Barangay Hall po ang inyong payout sa October 14, 2025, alas 7 po ng umaga magsisimula. Sa Isabela City, meron pong magaganap na payout sa October 14, 2025 sa Kapatagan Grande Barangay Hall. At doon po ninyo kukunin ang inyong pong pension sa Social Pension for Indigent Senior Citizens. Sabi dito, ang opisina po ng Don Marcelino ay nagpapaalala po na meron pong magaganap na pension sa October 14, 2025, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Kalian Gymnasium. Magandang araw po sa mga Hapitanon. Meron po magaganap na payout sa October 14, 2025, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Banaba South Barangay Hall, meron po magaganap na payout sa October 14, 2025, alas 8:30 hanggang 9 ng umaga sa Multipurpose Building, Senior Citizens Office, Banaba, ibaba ng Batangas City.
Sa Sigatik Dayut Senior Citizens, mayroong magaganap na payout sa October 14, 2025 sa 1:02 ng hapon sa Sigatik Dako Covered Court magaganap. At ang huli natin sa ating listahan na may magaganap na payout sa Social Pension for Indigent Senior Citizens sa October 14, 2025 ay ang Barangay San Pedro West. Dahil sa October 14 po ay may magaganap na payout. Pero sa kasamaang palad po ay na-postpone po ito due to some circumstances po na hindi natin pwedeng i-hold. Thank you. At yun po ang kumpletong detalye sa ating mga lugar na mabipayout sa Social Pension for Indigent Senior Citizens sa October 14, 2025. Lahat po ng iyon ay may katotohanan at lahat po ng iyon ay mangyayari po. Sa mga nagtatanong dyan, sir, baka hindi na po ito totoo, baka fake news po ito, hindi po ito fake news. Ito po ay pawang katotohanan lamang dahil ayaw ko pong magbigay ng false hope sa inyo na parang ini-scam ko kayo. Hindi ako ganyan. Dahil ako po kapag magbabalita, talagang pawang katotohanan lamang kasi tayo po ay nag-i-influence or nag-i-educate sa ating mga minamahal na senior citizens, kaya ibigay natin kung ano yung dapat na maibigay ng mga mensahe. At ngayon po ay napakinggan nyo na ang kumpletong detalye ng mga requirements ng lugar. At sa mga tanong, sir, bakit wala po ang aming lugar dyan? Ano yung dapat namin gawin? Ano yung pwede mong ma-advise? So, ang pwede nyo pong gawin ay pumunta kayo sa pinakamalapit na barangay sa inyo at tanungin kung ano ang balita sa inyo Social Pension for Indigent Senior Citizens. Nang sa gayon ay meron kayo idea kung ano yung gagawin ninyo bilang isang mamamayang makabayan po. At para hindi po kayo mag-antay sa wala at para po mayroon kayong idea and update po sa mangyayari pong payout. At sa puntong ito, ibibigay ko na ang kompletong detalye ng mga requirements na dapat mo i-ready dahil meron pong policy na walang payout kung walang requirements. Kaya naman pakinggan, kunin lahat at para mag-ready mo po. Senior citizens. Kung senior citizens or beneficiaryo ang kukuha ng kanyang payout, isang malinaw na photocopy or Xerox ng senior citizens ID na mayroong 3 original na pirma or thumb mark katulad sa ID ng senior citizens. Paalala, panatilihing presentable ang mga dokumento, ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizens or beneficiaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na photocopy ng ID ng senior citizens at lagyan na 3 orihinal na pirma o thumb mark katulad ng nasa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmumula sa MSWDO, CSWDO at OSCA na mayroong orihinal na pirma na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na photocopy ng government-issued ID gaya ng SSS, updated PhilHealth ID, Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan na 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda thumb mark ng senior citizen, beneficiaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na presenta. Kumpletuhin ang mga hinihinging lagda thumb mark sa authorized letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang beneficiaryo, isang malinaw na Xerox ng ID ng pensioners, warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ng MSWDO, Xerox ng death certificate ng beneficiaryo na mayroong serial number, isang malinaw na photocopy ng government-issued ID gaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID Voters ID, updated voter certification, at updated police clearance ng authorized representative at lagyan na 3 original na pirma o thumb mark katulad ng pinapakitang ID.
Paalala, kumpletuhin ang mga hinihinging lagda o thumbmark sa warranty letter at iwasang magkusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kinakailangan ng certificate mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpatunay na ang beneficiaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Huwag kalimutang magdala ng inyong ballpen na itim, payong at saka tubig. At kung meron na doon na po kayo sa payout, kinakailangan niyo pong gawin ito. Kinakailangan kumain muna kayo before pupunta sa payout. Magdala ng sariling ballpen, inumin at gamot kung kinakailangan. Baka pagdating po doon ay medyo mas ready tayo para maiwasan natin ang mga darating pang mga sakuna. At ang gagawin niyo po is magpila po, sumunod sa mga alituntunin ng payout. At yun po. At yun po ang kumpletong detalye na ating nalalaman ngayon. Maraming salamat po sa walang sawang pagsusuporta, panonood po sa ating mga ina-upload na vlogs. Umabot na po tayo sa 70,000 subscribers. Maraming salamat po and God bless us all. Gawin natin 100K. Kaya ba? Salamat!